Hello, Aquarius Collective. Ako po si James from James Tarot PH. Ito po ang inyong monthly reading for February 2026. So mga Aquarius, basahin natin at alamin natin kung ano yung mga dapat mong malaman para sa buwan na ito. Okay? So let's begin. Inhale and exhale. Holy Spirit, Spirit Guides, ibigay natin kay Aquarius ang mga mensaheng dapat nilang malaman para sa buwan na ito. In your overall energy, meron kang the King of Swords. Beautiful. In the area of what you need to focus on, meron po kayong the Death card. In the area of what you need, you have the Sun card. Beautiful. Alam mo na, pag lumabas to, happy month ito para sa'yo. Congrats po. In the area of what's affecting your current energy, meron kang the Seven of Swords. In your near future, meron kang the Three of Cups. Beautiful. In your challenge, meron kang Two of Swords. In your fortune, the World card. Yes, success, completion, acknowledgement, closure. Mamaya pag-usapan natin to. Napakagandang card para sa fortune area mo. In your divine messages, meron kang the Three of Swords. Meron kang 3-3. Angel number of love from spiritual guide. Meron daw po kayo na mayapang kamag-anak na hanggang ngayon, pinaprotektahan ka pa din, ginagabayan ka. So mamaya after watching this video, ipagtirik mo sila ng kandila o kaya mag-offer ka ng prayer of gratitude and thanks para maalala mo sila at nabigyan sila ng pasasalamat. Okay? Ang outcome nyo po for the month, ito po yun. Mamaya sabay-sabay natin siyang bubuksan at the end. But first, ang mga Aquarius, thank you po muna sa inyong donation, saka po sa mga hindi nag-i-skip ng ads. Malaking bagay po yan na supportan ninyo po para sa akin every time na meron tayong libreng reading for Aquarius dito sa ating channel. Thank you rin po for all the likes and comments. Malaking tulong din po yan. So, before we start, happy birthday muna sa mga Aquarius na papatakan ng February reading na ito. Okay? So, start ka na ng magandang time for this time para sa'yo, February and January, no? So, have a lovely celebration. This is your season. Tutuloy ka hanggang Pebrero. So, happy birthday. So, in your background energy, the Ace of Pentacles. Wow, i-claim mo to. I-claim mo yan para sa buhay mo this time. A new opportunity, new money, pwede rin. Baka may magbayad sa'yo o may magpautang sa'yo para sa isang kapital, para sa isang negosyo na gusto mong itayo. O kaya bibigyan ka ngayon ng tsansa ng isang tao para gawin yung isang opportunity na sa'yo talaga ipagkakaloob. So, i-embrace mo to Aquarius, a brand new opportunity, a brand new blessing na talagang swak at destined mong makuha this time. Congrats. Manlibre ka naman after this. So, congratulations po para sa inyo. So, ang card of the month mo para sa Ace of Pentacles is Hope. Wow, parehong bilog oh. Bilog na bilog, talagang kaching-kaching. So sabi dito, hope is a beam of light in the darkness. So ngayon, this is your sign na hindi ka dapat mawala ng pag-asa. Kung ikaw ay very hopeless ngayon, helpless, may darating sa iyong bagong blessing, bagong grasya, bagong biyaya na magpapanumbalik ng pag-asa mo. At talagang ito yung start mo of something good ngayong Pebrero. So congrats po. Really a very hopeful reading para sa inyo. In your core energy, meron kang the King of Swords. Si King of Swords, kayo po yung tinatawag ngayon ng iyong spirit guides, Aquarius, na maging strategic, maging matalino, matalas ang isip para sa pagkuha mo ng bagong opportunity na ito. Siyempre, hindi ka naman pwedeng hayahay lang dyan or kampante masyado. Dapat talaga iisip ka ng paraan. Iisip ka ng great strategy para tong bagong blessing o grasya na darating, mapakinabangan mo. Example, ngayong buwan na ito, nag-iisip ka ng negosyo. Sabi mo, sana may magpautang sa akin ng kapital. Boom! Yung best friend mo, pinahiram ka halimbawa ng pera. So, maging matalino ka kung paano mo to hahawakan para mapanganak mo siya, mapag-grow mo siya in a very successful way. Okay? Example din, meron kang opportunity na nakita, meron kang nabasa online na application for a certain kumpanya.
Sabi mo, ay, pwede ako doon. Baka ito na yung chance ko for a new job. So, gawin natin ang mga right steps para matumbok natin tong blessing na ito. Parang ganun. So, you need to really have a smart mind ngayon, maging malinaw sa isip mo kung ano yung dapat gawin, ano yung goal, ano yung outcome, paano ako makapunta doon, dapat malinaw yan sa'yo this time. Okay? Clarify natin. The King of Swords being clarified by the Queen of Swords. Yes, King and Queen andito. Talagang sabi ng yung spirit guides, ikaw ay dapat decisive. Alam mo kung anong gusto mo, alam mo yung ayaw mo. You stand up for yourself and you fight para makuha tong bagay na ito. Kung ano man tong darating sa'yo na opportunity, blessing, or grasya, kung anong form yan lalabas sa buhay mo this time, sabi na yung spirit guides, maging palaban tayo. Kung ano yung kinakailangan at nire-require ng blessing na ito, dapat ready tayo to transform, maging flexible, matuto dapat tayo mag-adjust para yung vision natin sa kung saan natin balak dalhin to ay magkaroon ng magandang resulta. Okay? Sabi rin dito ng yung spirit guides, panahon na para tigilan yung mga laro-laro, paligoy-ligoy, dapat seryoso tayo this time para ngayon ay magbunga ito sa atin. Okay? Tama na yung flip-flopping o hindi ako sure, hindi ako sigurado. Ay, para dyan ba talaga ako? Kailangan sigurado ka. You need to grab it while it's there. Kasi hindi lahat ng tao nabibigyan ng gantong chance. Kaya kailangan talaga palaban and kukunin mo yung pagkakataon para magkaroon ka ng maliwanag na future para sa'yo. Okay? So, Aquarius, since ito po ay February reading, ilapag mo na sa baba ang iyong February goal manifestations. Example, I manifest na this February, yung goal ko na blank ay makuha ko na. Comment mo yan sa baba, it will come true para sa'yo. Okay? In the area of what you need to focus on, meron po kayong the Death card. Death card, sabi dito, kailangan talaga natin mag-transform para sa kinakailangang adjustment sa blessing na ito. Example, yung blessing na dumating ay trabaho papuntang Maynila. So, kailangan natin mag-adjust sa biyahe. Okay? O kaya, example, ang blessing na ito ay kailangan, ang pinigay sa yung blessing ay trabaho sa isang factory sa kabilang bayan. So, kailangan natin mag-isip ng paraan kung paano to makukuha na hindi tayo mahihirapan pumunta doon back and forth. So, kailangan natin mag-transform whether kukuha ka ng bahay malapit doon or aagahan mo yung alis sa bahay para maaga ka makapunta doon, mga ganyan. So, the adjustments are required para sa'yo. Example din, bigla kang nilipat na ibang department pero mas mataas ang posisyon. So, talagang malaking sweldo yan. So, kailangan ikaw din, nagbabago ka para sa nire-require sa bagong posisyon, mga ganyan. So, your transformation will be a great, great help para sa pagyabong ng blessing na yan. Okay? Example din, nabigyan ka na ng pwesto sa palengke, matagal mo nang gusto na magkaroon ng pwesto doon. Siyempre, kaakibat nun, magkakaroon ka ng bagong upa, 'di ba? Mas malaki, mas malaking responsibility. So kailangan natin mag-adjust para magkaroon din ng magandang resulta 'yon. Parang ganon, okay? Clarify natin. The death cards being clarified by the Lover's card. Yes, sabi dito, you need to put your passion and love para sa mga bagay na sisimulan mo ngayon. Okay, nanggaling ka na sa isang mahirap with the death card, no? Merong mga mahirap na parte ng buhay mo na sabi mo, akala mo hindi ka makakabangon, pero nung dumating yung bagong blessing, nagbago din yung aura mo, nagbago din yung pananaw mo, and you're ready to transform, you're ready to do what it takes para lang ito'y mapakinabangan. So ngayon, gamitin mo yung passion mo, yung love mo sa bagay na ito para patuloy siyang lumago sa'yo. Sabi nga, pag minamahal mo yung isang bagay, handa ka magbago para lang mapabuti siya. Parang ganyan, di ba? So now is really, nasa kamay mo yung effort para ito yung magkaroon ng good outcome sa'yo. Okay? Very important ito. So Aquarius, saan po kayo nanonood ng ating reading for today? Comment down below. Saan po kayong parte ng Pilipinas o buong mundo nag-enjoy ng ating special reading? Comment lang po kayo sa baba.
In the area of what you need, meron kang the Sun card. Sabi dito, just think positive. Huwag mo masyadong isipin yung mga alalahanin mo. Huwag mo masyadong dibdibin ang lahat. Just enjoy the process. Mahalin mo siya, pahalagahan mo, nurture it. Ibigay mo yung full commitment mo dito, especially sa transformation na ito. Panindigan, kumbaga, halimbawa, balak mo nang magising ng 5 a.m. para sa isang trabaho na napakalayo. So, para makaiwas sa traffic, sabi mo, 5 a.m. na ako aalis ng bahay. So, panindigan natin yun. Kapitan natin, be committed para yung transformation maging habit at yung habit na yan magpo-produce ng magandang outcome. Okay? Sun card, think positive lang. Just free yourself from all the limiting thoughts. Huwag mo laging pangunahan ng nega and maging maliwanag ang isip mo sa mga other possibility para ma-improve yung routine mo na yan o gagawin mo na yan. Kumbaga, wag mo daw ikulong ang sarili mo sa isang limitadong plano. Maaring pag humakbang ka, makita mo, ay parang mas okay pala to, mas maganda pala gantong ihakbang ko, mas okay pala pag unahin ko to. So, as you go along sa proseso, mas lumiliwanag ang isip mo at mas gumagaan yung paraan. So, wag ka matakot ngayon, gawin mo lang, be spontaneous, maging adventurous ka, and paunti-unti, you will find your footing. May kita mo rin yung mas magaan na paraan para i-execute ang mga plano mo moving forward. Okay? Be light, be positive, be joyful this time. Sabi dito, maging grateful ka din na kahit marami kang kailangang asikasuhin sa blessing na ito, ang importante may blessing. So, wag mo indahin masyado yung mga dapat gawin sa kanya. Okay? Sun cards being clarified by tumilapon the Eight of Pentacles. Yes. Sabi dito, kasabay ng pag-think positive at pag-improve sa ginagawa mo, patalasin mo din daw this time, Aquarius, ang knowledge mo at skills mo sa gagawin mong ito. Example, meron kang bagong negosyo, coffee shop. So, kailangan bukod sa ine-enjoy mo yung proseso dahil passion mo yan, sabi mo, kailangan pinapataas din natin ang ating antas ng knowledge. Kailangan talaga every single day, nag-research ka kung paano mo mapapa-improve yung coffee shop. Ano ba yung best flavors? Ano yung best drinks na mabenta? Ano yung premium coffee bean na pwede mong bilhin para mabenta sa coffee shop mo, di ba? So, pataasin natin ang ating abilities. Kung kailangan mag-workshop, seminar, kumuha ng certificate, or kahit sa YouTube, manood ka ng mga tutorials, makakatulong yan sa'yo para mapalinang at mapatalas ang skills mo. Na makakabuti para gumaan yung trabaho mo this time. Okay? Very important yan, isa-isip mo this time. In the area of what's affecting your current energy, meron kang the Seven of Swords. Seven of Swords ang naka-apekto dito with the King of Swords. Makakaisip ka daw ng talagang napakagandang strategy. Parang bigla-bigla pumasok to sa isip mo this time na parang, ay, teka, ito gagawin ko para dyan. So, itong bagong strategy mo na medyo unfamiliar, medyo hindi ka pa ganun ka-sure kasi bagong-bago siya. Parang you're gonna test the waters kung applicable ba. Pero dito kitang-kita ko na hahanap ka ng paraan eh. You will make sure na tong bagong strategy ay swak do sa kinakailangan sa gagawin mo ngayon. Kaya, sabi dito ng yung spirit guides, maniguro muna tayo. Okay? Kung meron kang bagong plano, bagong atake or strategy or diskarte, kailangan talaga i-test muna natin. Alamin natin, siguraduhin natin na applicable talaga siya bago natin permanenteng i-apply dito sa blessing na ito. To make sure na hindi ka magkasayang ng oras, hindi maging komplikado yung mga bagay-bagay, at lalong hindi ka mahirapan. So, napaka-importante dito ng critical thinking skills mo. And also, maging open ka rin daw sa suggestion ng ibang tao sa paligid para makadagdag yan sa'yo sa pagbuo mo ng konkretong plano. Kasi kung ikaw lang nag-iisip dyan, maaaring may lapses sa mga aspeto, no? Pero kung bubuksan mo ang topic na to sa mga pinagkakatiwalaan mo, sa mga experts sa buhay mo, sa mga taong pinapahalagahan mo ang kanilang talino, halimbawa, boss or best friend or pinsan or kapatid, pag kinonsult mo to sa kanila at tugma naman yung gusto mo mangyari sa opinion nila, maaari mo itong i-apply dito sa blessing mo na ito. At makikita mo na, ay tama ka nga. Ay, tama din to mga kasama ko kasi nag-collaborate kayo
for this great diskarte na magiging applicable sa blessing mo na yan. Okay? The Seven of Swords, clarify natin. You have, oops, ang dami tumilapon. No, no, no. Nagwawala ang ating mga cards. Wait lang, guys. Okay, okay, okay. Seven of Swords being clarified by the King of Cups. Yes, ngayon magpakakalmado ka lang daw. Alam ng yung spirit guides na gusto mo nang madaliin yung proseso, gusto mo nang maganap agad kasi napakaganda talaga ng blessing. Ayaw mo sayangin yung oras, ayaw mo sayangin yung chance, no? Pero kalmahan mo lang kasi baka masyado ka ma-excite, ma-overwhelm, baka makagawa ka ng drastic na move na baka hindi mo agad pinag-isipan, nadala ka lang ng emosyon. Kaya importante ngayon yung consultancy mo. Mag-consult ka sa mga tao talagang matalas ang isip, maraming nang napagdaanan sa buhay, kaya maaring meron silang maipayo sa'yo na right move para ito yung magkaroon ng magandang outcome. So, wag ka munang gumawa ng drastic change. Consult, makipag-usap sa mga pinagkakatiwalaang tao para makabuo ka ng solid na plan. And balanse ka lang dapat. Don't let your fear, insecurities, your taranta, energy nasirain yung diskarte mo. Kalma ka lang, relax ka lang, relax. It will be fine, it will be okay. Just make sure na kalmado ang isip at puso mo sa bawat aspeto ng ginagawa mong ito. Okay? Kasi, in the near future, eto ka, celebrating the good outcome with the Three of Cups. Kung ano man daw tong bagong blessing na talaga namang seseryosohin mo at i-consult mo sa ibang tao kung ano yung dapat gawin, kung ano yung tamang diskarte, at nagpakahinahon ka lang, zen, relaxed, at ginawa mo bawat step ng dahan-dahan, and pinatalas mo ang skills mo, you know what the best thing to do, at nagpaka-positibo ka lang, you're reaping the good outcome para dito. The good result will be seen soon. Ang tabayanan mo, 3 days, 3 weeks, or 3 months, or 3 years, tagating sa resulta nito. So talagang ikaw ay aani ng magandang bunga mula sa mga pinaggagawa mo dito ng dahil lang sa initial na susi na blessing sa'yo. Kumbaga, itong inabot sa'yo, na pakinabangan mo, hindi mo siya tinake for granted, talagang ginawa mo ang lahat para ito'y tumagal sa'yo. Ito ka. You're gaining that success, and congratulations po sa inyo in advance pagdating sa tagumpay mo sa bagay na ito. So congrats, congrats, congrats. The victory is yours, kumbaga. Three of Cups being clarified by the Ten of Pentacles. Yes, yes, yes. Long-term success. Tingnan mo naman. Yung unang binigay sa'yo, isang pentacle lang. Pero in the near future, naging 10 na siya. So, ibig sabihin, kung ano naman tong bagong biyayang ibibigay sa'yo na grasya, kayang-kaya mo siyang padamihin, palaguin, i-stretch sa buhay mo na permanenteng kita, permanenteng blessing for you. Nagawa mo siyang padamihin, kumbaga, at nagawa mo siyang long-lasting sa'yo. Kung ito man ay negosyo or permanenteng trabaho or passion project, this is something that you will enjoy for a very, very long time. So congrats po. I-claim mo to, it will be yours, a long-lasting blessing, abundance, permanent financial gain na i-celebrate mo in the near future. Congrats po. Okay? In your challenge, meron kang explore your feelings and shadow blossom. Sabi dito, yakapin mo yung mga pangit mong pinagdaanan at yung mga magaganda din. Because both of those polar things, polar difference na yan, ay naghubog sa kung sino ka ngayon. So, wag mo nang ikahiya or wag mo nang takbuhan yung mga pangit na nangyari sa'yo kasi meron ka rin natutunan dyan. Okay? And explore your feelings. Harapin mo daw kung ano yung mga naramdaman mo. Meron ka daw mga kinikim-kim na pilit mong iniiwasan. Face it now para once and for all makalagpas ka na dyan. Para hindi na mabigat sa puso mo. Okay? In your challenge, meron kang the Two of Swords. You need to make a decision this time. Ito ang magiging blockages mo or problema mo this time ay parang ayaw mong harapin yung obligasyon mo na mag-decide. Meron ka daw dapat ng pag-decidean, Aquarius, okay? And you cannot escape this anymore. Dapat nang harapin. Bibitawan na ba yung isa o yayakapin na ito?
Pupunta ba ako doon o dito? Aabante ba ako o uurong? Marami kang dapat isipin ngayon and you need to make up your mind. Okay? Kailangan talagang mag-decide na. So open your eyes, open your heart. Kaya mo to iniiwasan because you're afraid of the responsibility. And you're afraid of failure. Kaya pilit mo siyang hindi hinaharap. Ngayon, parang wala ka ng choice but to make a decision para matapos na yung issue na yan. Okay? Two of Swords, the Four of Cups. Yes, may darating daw na bagong opportunity o bagong bagay sa'yo, pero parang hinihindian mo kasi umaasa ka pa din dun sa inaasikaso mong alam mong wala na. Hirap na hirap ka na pagod ka na, pero kinakapitan mo pa rin. God is presenting you a new opportunity or a new blessing, pero parang hindi ka pa makapag-decide kung yayakapin mo ba yon kasi nga busy-busy ka pa dito. At iniiyakan mo pa rin yung isang bagay, hindi dito ha, sa ibang bagay. May iniiyakan ka pa rin ibang bagay na akala mo may chance pa pero wala naman talaga. Kinakapitan mo pa rin. And may kumakatok sa'yo na bagong blessing with the Ace of Pentacles. May kumakatok sa'yo yung bago, maganda, okay, pero sinasara mo pa isip mo kasi nga nakatutok ka pa sa iba. So your challenge is that, making a decision and accepting this new opportunity. Okay? Nasa sa'yo ang bola, pero huwag mo sayangin to. Yun ang payo sa'yo na yung spirit guides. In your fortune, you have staying focused, hold the course. Yes, panghawakan mo yung vision mo para sa future na gusto mong makuha. Meron ka ng clarity for the future. Alam mo na kung saan mo balak dalhin ang buhay mo, ang career mo, ang project mo. Kaya pangkapitan mo daw yon and maging open ka ngayon sa iba't ibang posibilidad para makuha siya. Okay? You have release control. Yes, pakawalan mo yung pagnanais mo na kontrolin yung mga sitwasyon. Huwag mong pilitin, huwag mong puwersahin. Let it happen, let it flow. Kasi kapag ganun, mas magaan at mas may enjoy mo yung journey. Okay? In your fortune, meron kang the World card. Yes, success, completion is here. Kung meron kang inaasikaso ngayon ng mga dokumento at pilit mong kinakompleto, makokompleto na yan. Kung meron kang hinahangad na closure tungkol sa isang bagay in the past, na hanggang ngayon ipabalik-balik pa rin, magagawa mo nang i-close yon at bitawan na. Meron po sa inyo mag-travel this month. Baka pupunta ka sa ibang lugar, ibang probinsya o ibang bansa or lilipat ka ng ibang kumpanya, no? Definitely may travel at meron transition. And nakita ko dito na very, very successful ang transition mo sa bagay na yan. Congrats, congrats, congrats. Successful ito para sa'yo. Para po sa iba, kayo po yung tinatawag ng yung spirit guides na kompletuhin na para makalarga ka na sa journey mo forward. Okay? Para walang delay, make sure na ikaw ay handang tapusin na yung mga kinakailangan na task or assignment or documents o kung ano man yung dapat tapusin para masimulan mo na yung magandang dulot sa'yo ng bagong opportunity na ito. Okay? World cards being clarified by the Wheel of Fortune. Wow! Ang dami mong bilog dito. Ace of Pentacles, yung Hope, yung Wheel of Fortune, si Sun, si World. Very, very pagtaas ng kapalaran mo this time. Kaching-kaching din ito with the Ten of Pentacles. 10 bilog yan, di ba? So, a very, very lucky energy ang para sa'yo. Sabi dito, kung ano yung inaasikaso mo, saswertehin ka na ngayon dahil bibilis na yung proseso, matatapos na. Kung ikaw ay merong iniiwanan ng isang bagay at parang hirap na hirap ka, ngayon magagawa mo na and you are now entering a lucky stage of your life. Okay? Nakita ko talaga success. Meron sa inyo, mapapatapos na sa college ang anak or kompleto na yung utang, no, bayad na. O kaya meron kang binibili ng bahay na ilang beses mong hinuhulugan, ngayon makukompleto na siya. No? So, a very, very successful end para sa isang bagay. And now, unti-unti nang gaganda yung kapalaran mo sa bagay na yan. So, congrats, i-claim mo to. A lucky, fortunate energy para sa inaasikaso kong cycle. And now, I'm entering on my lucky era. Congrats, Aquarius. Very lucky time to para sa'yo. Talagang season mo ito, okay? I-claim mo yan, it will be yours. In your divine messages, meron kang you are good enough. So, wag mo daw pagdudahan ng sarili mo. Magaling ka, mahusay ka, maganda ka. Kayang-kaya mo yung mga bagay na gusto mo. And you are good enough to take on that blessing. Okay? You also have surrender to the divine. Yes, release control.
I-surrender mo kay God, sabihin mo, ito lang yung kaya kong gawin, manalig ka sa Kanya na ibibigay niya yung para sa'yo, kumapit ka doon, and manalig ka. Okay? In your divine messages, meron po kayong the Three of Swords. Si Three of Swords, sinasabihan ka, Aquarius, na yung spirit guides na move on din daw tayo, sa mga past natin. Especially sa mga nakapanakit sa atin. Hindi daw dapat habang buhay nakatarak sa puso mo yan. Learn to heal yourself. Okay? Lagi mo isipin kung ano man yung mga nawala, na sayang, mga rejections, disappointment, may lesson ka dapat matutunan doon. So magkaroon ka ng pag-asa this time na kung ano yung bagong darating, yun yung magsasabi sa'yo na, okay, siguro nga, kalimutan ko na yung past, siguro hindi talaga siya para sa akin, may ibang balak si God for me na dapat kong tanggapin. So surrender to the divine. Kung ano yung mga nawala, ipagpasa Diyos mo na lamang na papaltan to ng mas higit pa at mas better pa. Okay? So clarify natin, the Three of Swords. Three of Swords being clarified by the Justice card. Yes, lagi mong isipin na darating din yung hustisya para sa akin. Kung sino man yung mga nakapanakit sa'yo, kung ano yung mga naging rason ng painful experience, hayaan mong si God at yung kapalaran ng gubanti para sa kanila. Okay? Now, do the right thing. Mag-research ka ngayon, alamin mo kung ano yung realidad ng buhay mo na dapat mong harapin para makapag-move on ka na. Baka ma-realize mo bigla, ay, nagsayang pala ako ng 3 years sa kakaiyak dito. Move on na ako. Hanapin ko na talaga yung para sa akin. And with that reality, magbubukas yung tamang pintuan para sa'yo. Kasi gising na gising ka na eh. Alam mo na yung dapat mong gawin. Okay? Very important yan para sa'yo. Outcome mo yan, but first bigyan muna kita ng fortune cards. You have goldfish, increase in material wealth or spiritual growth. Wow! Pagdami ng material wealth or paglakas daw ng iyong spiritual na pananalig. Congrats po, it will be yours. You also have broken ring, parting of the ways in either romance or business. Yes, talagang meron ka ng iiwanan, bibitawan. Merong closure, pero kailangan yan para sa growth mo this time. Okay? You also have, family wishes come true. Wow! Meron ka daw pampamilyang wish na matutupad this time. I-claim mo to, it will be yours. You also have cobweb, protected from negative forces beyond your control. Protektado ka daw laban sa mga negative forces against you. Kaya okay ka, ligtas ka, safe ka. Okay? Congrats po, i-claim mo yan, it will be yours. Ang outcome ni Aquarius from February 2026, you have the 10 of Swords. Beautiful, 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 beautiful. Ito ay malaking sign for you, Aquarius, na kung ano man yung painful experience in the past, masasara mo na yan. Close mo na, tapos na. Ending na kumbaga. And you are now entering your lucky era kung saan babangon ka na at magkakaroon ka na ng bagong opportunity na magpapabangon sa'yo. Narinig nyo ba yun? Yung pot-pot sa labas, yung busina? It's like your spirit guides are telling you, huy, gising, bangon, at buksan mong isip mo sa mga bagong bagay. Ito na yung start na pag-abante mo at pag-angat mo. Okay? Clarify natin yan. The 10 of Swords being clarified by, sabi dito, wag mo daw tambayan ng problema, wag ka daw makontentong umiiyak lang dyan at nakalubog ka sa kumunoy. Bangon, kunin natin yung chance para magbago ang buhay natin. 8 of Swords, the High Priestess. Yes, trust yourself lang. Kahit na minsan marami ka pa rin question na, paano ko ibabangon ang sarili ko? Okay na bang makabangon ako today? Kaya ko ba to? Ito na ba talaga yung para sa akin? Marami kang questions. Siyempre, nanggaling ka sa pain, di ba? Pero kung pagkakatiwalaan mo lang daw ang sarili mo, yung skills mo, yung ability mo, kayang-kaya mong tahakin tong bagong landas. Believe in yourself and trust your instinct sa mga aksyon at desisyon na gagawin mo moving forward. Marami mang mga bagay na nakatago sa'yo, mga hindi mo naiintindihan, pero at the right time, everything will make sense. May realize mo din na, kaya pala nangyari yun, kaya pala nalugmok ako doon because may lesson pala akong dapat ma-realize at ngayon naiintindihan mo na kung anong ibig sabihin nun. Everything now makes sense para sa'yo. So, grab this opportunity na magpapabangon sa'yo. Huwag mo masyadong isipin. Do your best. Surrender to God. Everything will be fine. Okay? So, Aquarius, ito po ang inyong February 2026 reading. Saan po kayo nakaresonate? Comment lang po kayo sa baba. Babasahin ko po yan.
Thank you, Holy Spirit, Spirit Guides, for the clarity and messages na dapat malaman ng mga Aquarius today. Thank you po for watching hanggang dulo. I love you. This has been James for James Tarot PH. God bless everybody.